Lahat ng pagtitiis ko, nabasag sa isang lihim niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Parang panaginip na masama gusto mong gumising. Pero ito pala ang realidad. 6 na taon akong malayo sa pamilya. Nagsisikap sa Saudi Arabia para sa bahay, sa pag-aaral ng mga bata, at sa pangarap naming negosyo pag-uwi namin. Si Marvin, ang asawa ko, ang naiwan para alagaan ang mga anak namin. Akala ko, maayos kami, ang video call tuwing linggo, kahit puro Hener ingat ka at nag-aaral ba ang mga bata. Lang, sapat na. Akala ko, ang lamig niya minsan ay dahil sa pagod at distansya. Hanggang dumating ang araw na iyon, at biglang nagbago ang lahat. Ang mundo ko, ang puso ko, ang lahat ng pinangarap ko. Naglaho sa isang iglap, kaarawan ng panganay namin. Nag-video call ako masaya. May spaghetti at cake sa background. Pero kay Marvin, tense. Parang may dinadala siyang bigat. Sabi niya, pagod lang sa trabaho. Pagkatapos ng call, tumawag si Carla, pinsan ko. Paikot-ikot ang sinasabi hanggang sa mabitawan. Ate, may chismis. Dinala raw ni Marvin sa pediatrician ng isang bata, kasama ang babae mula sa kabilang barangay. Nakita raw ni Aling Brenda, parang nanlamig ang buong katawan ko. Hinanap ko ang babae sa Facebook. Private ang account, pero sa profile picture a toddler. At hindi ko maiwasang mapansin, parehong-pareho ang mata at ngiti ng asawa ko. Hindi ako nakatulog. Inistalk ko lahat ng pwede na istalk. Sa Facebook ng kapatid ng babae, may post noong 1 buwan. And happy birthday, pamangkin. Kamukha mo talaga tatay mo. May nag-comment pa. Oo nga. Parang si Marvin talaga, ew. Doon tuluyang nabasag ang mundo ko. Hinarap ko siya. Galit? Todo deny. Sinabi ko, kung wala kang kasalanan, ipunin mo lahat ng perang pinadala ko at ipa-DNA test natin ang batang, yan tatagigsi. Doon siya natahimik, umiyak, at umamin. 3 taon na raw ang relasyon, 2 taon na ang bata. Nagumpisa raw sa inuman isang nanagpanandali ang kahinaan, na hindi na niya kayang talikuran. Dahil may batang nadamay, masakit. 6 na taon ng paghihirap ko. Nilulunok ang luha sa gabi, nagtitipid sa bawat kanin at sardinas. At siya? May ibang babae, may anak sa iba, habang ako'y nagbubuwis para sa pamilya. Pinakamasakit. Paano ko sasabihin sa mga anak namin na ang tatay nila, ang dapat nilang sandigan ay nagtaksil, nandito pa rin ako sa Saudi. Wala akong choice. Kailangan kong magpatuloy para sa mga bata. Pero ang pangarap naming pamilyang buo, wasak na. Gusto kong umuwi, harapin siya, makita ang katotohanan sa mata. Pero takot sa paghihiwalay. Sa sakit, sa mukha ng katotohanan,